Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa mga nakalipas na buwan, dalawang bansa ang madalas mabanggit pagdating sa pagnanais na palakasin ang kanilang air defense, ang Ukraine, na kasalukuyang nasa gitna ng digmaan laban sa Russia. At ang Pilipinas, na patuloy na nagsasagawa ng modernisasyon upang maprotektahan ang ating himpapawid sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ang parehong bansang ito ay kapwa nakaturo sa direksyon ng pagbili ng multi-role fighter na gawa pa mula sa bansang Sweden, kung saan ito nga ang JAS-39 Gripen ng Saab. Nitong 2025 ng October. Isang nakakagulat na kaganapan ang lumabas sa ilang pahayagan. Kung saan ito nga ang pagkakaroon ng lagdaan sa pagitan ng bansang Ukraine at Sweden. Ang sinasabing signing ay ang paglagda sa isang letter of intent para sa posibleng pagbili ng higit kumulang 100 hanggang sa 150 piraso ng JAS-39 Gripen fighters. Ang planong ito ay napakalaki, hindi lamang simpleng pagbili ng ilang eroplano, kundi isang pangmatagalang rebuilding ng kanilang Air Force. Layunin nitong palitan ang mga lumang Soviet aircraft gaya ng MiG-29 at Su-27 na karamihan ay nawasak o lipas na. Ang Gripen ay pinili dahil ito ay madaling i-maintain, kayang lumipad mula sa maikling runway, at may modernong radar at missile systems na kayang sumabay sa mga eroplano ng Russia. Ayon sa mga ulat, maaaring tumagal ng 10 hanggang 15 taon bago makumpleto ang buong fleet. Ito ay dahil sa kailangan pa ng production time, financing, at training ng mga piloto. Sa ngayon, letter of intent pa lamang ang napirmahan, pero malinaw na direksyon ito tungo sa pangmatagalang modernisasyon ng kanilang Air Force. Samantala, sa Pilipinas, ang Multi-Role Fighter Acquisition Project ng Philippine Air Force ay isa sa mga pinaka-inaabangan na bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 3. Layunin ng proyektong ito na makakuha ng higit kumulang na 100 advanced fighter jets para sa ating bansa, kung saan ang mga nasabing eroplano ay kayang magsagawa ng air defense, interception, at strike missions. Ito naman ang dalawang pangunahing kandidato na pinagpipilian ng Philippine Air Force. Ang JAS-39C&D ng bansang Sweden at ang Lockheed Martin F-16 Block 7072 Viper ng Estados Unidos. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang natutuloy ang procurement dahil sa dalawang malaking dahilan. Kung saan ito ang kakulangan ng pondo at ang pag-aantay ng mas paborableng financing scheme mula sa mga supplier o sa gobyerno. Kung ikukumpara, napakalaki ng agwat ng scale ng dalawang proyekto. Ang Ukraine ay naglalayon na makakuha ng 100 o 150 units ng JAS-39 Gripen na mabubuo sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Habang ang Pilipinas naman ay 100 units lamang na JAS-39 Gripen para sa unang batch na posibleng madagdagan pa sa hinaharap. Bakit nga ba ganito kalaki ang pagkakaiba? Ito ay dahil sa magkaiba rin ang konteksto ng mga banta sa kapwa bansa. Ang Ukraine ay kasalukuyang may aktibong digmaan, habang ang Pilipinas naman ay nasa preventive defense mode o naghahanda sa posibleng agresyon, lalo na sa mga kaganapan ng panghaharas ng mga vessels ng Chinese Coast Guard sa loob ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, ang multi-role fighter ng Philippine Air Force ay defensive deterrence,
habang ang sa Ukraine ay rebuilding for survival and deterrence against invasion. Ang Ukraine, kahit nasa gyera, ay tumatanggap ng malawak na international financial support mula sa European Union at Estados Unidos. Kaya't kahit malaki ang presyo ng Gripen project, na tinatayang higit 8 bilyong dolyar, masasabi naman na may mga posibilidad na tulungan sila sa financing o grants. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay kailangang maglaan ng pondo mula sa sariling national budget, kung saan ito ay may limitado pang fiscal space. Ang Total Modernization Fund ng Armed Forces of the Philippines, para sa Horizon 3, ay tinatayang nasa 70 hanggang 100 bilyong piso, na kailangang hati-hatiin sa iba't ibang proyekto tulad ng radar, drones, missiles, at naval vessels. Kaya't ang multi-role fighter ay kailangang maingat na ipatupad upang hindi makompromiso ang ibang capability upgrades para sa Air Force. Isa naman sa mga dahilan kung bakit natatagalan ang pagkuha ng multi-role fighter project ay dahil sa pinagtatalunan pa kung alin ang mas babagay sa Pilipinas. Ang Gripen ba? O ang F-16? Ang Gripen, tulad ng binabalak ng Ukraine ay mas mura ang operational cost. Kayang lumipad kahit sa maikling runway. At mas simple ang maintenance. Habang ang F-16 naman ay may mas malawak na global user base. May mas maraming available spare parts. At compatible sa US defense systems. Ang problema, mas mahal ang F-16, pareho ang presyo ng unit cost, pero mas mataas ang maintenance at training cost. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto at dating opisyal ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas, ang nagsasabing mas praktikal ang Gripen para sa ating sitwasyon, lalo na't limitado pa ang ating budget at infrastructure.